Samantala, kaugnay ng idinaos na plebisito sa ilang bahagi ng Mindanao ngayong araw na ito, kaugnay sa Bangsamoro Organic Law, makakausap natin si Chief Superintendent Benigno Durana Jr., ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Chief Superintendent Durana, magandang hapon po. Magandang hapon, Susan, at sa mga lahat na nakikinig at nood sa inyong programa. Okay. Sir, ano ho ang assessment nyo sa isinagawang plebisito ngayong araw dyan po sa ilang bahagi ng Mindanao kaugnay itong Bangsamoro Organic Law? So far, Susan, base po doon sa report ng ating Regional Director ng ARMM, so far, generally peaceful po naman yung pagdaos po natin ng plebisito doon po sa 12,707 out of the 13,315 polling precincts, no? Na sa ngayon, as of 3 p.m. this afternoon, ay ongoing pa sa provinces of Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, and the cities of Cotabato and Isabela. Kung saan po, meron po tayong expected 2,165,317 registered voters. Except lang, although it's generally peaceful, Susan, ito po yung meron lang po tayong kunting disturbances, small disruption dito po sa Cotabato City, wherein nag-report po doon sa City Election Monitoring and Action Center ng Cotabato City. Ito pong may 10 katao din po na who forcibly casted their votes in 317 ballots in Barangay Bubong. Pero ito ay inaksyonan kagad ng ating Election Monitoring Action Center. At nung kaninang umaga, mga bandang alas 10 ng umaga, doon po sa Barangay Banago, Balabagan, Lanao del Sur, ang ating mga kapulisan, security forces po natin, from the Balabagan Municipal Police Station at saka yung Philippine Army 6th Infantry Battalion ay naaresto po itong kinalalang si Ibrahim Manpuod Sampiano, 62 anyos ang edad po, doon sa malapit sa polling center doon po sa Balabagan Central Elementary School. Siya po ay nakunan ng fully loaded caliber 45 pistol at wala po siyang permit yung gun ban exemption document. Kaya nga po siya po ay sa ngayon ay imbestigahan doon sa Balabagan Municipal Police Station at based on the initial investigation po, siya po ay isang MILS member belonging to the Inner Guard 2nd Brigade. But overall, Susan, sa ngayon nakita pa natin na very generally peaceful and orderly ang paggawa po doon ng plebisito sa kung saan nasasakupan ng Bangsamoro Organic Law, Susan. Okay, Chief Superintendent Durana, ano ang latest doon sa investigation nyo, doon sa nakitang granada, mayroong pagsabog sa bahay ng isang judge at nagkaroon ng gulo habang nagaganap yung botohan. Ano ang latest doon sa inyong ginagawang investigation? Sa ngayon, wala po tayong nakitang motibo dahil po nangyari po yan kahapon po, but initially, nakikita po natin personal, parang personal na alitan, pero po lahat po ay tinitignan po natin. Sa ngayon po ay tinitignan po ngayon yan ng ating mga investigador doon po sa Mindanao, kaya nga so far it's too early to say whether it's an election-related incident. Base po sa aming procedure, we still have about 10 days to validate and evaluate kung ito ba talaga ay election-related incident. Sa ngayon ay patuloy po ang ating investigasyon, Susan. Okay. Maraming salamat po, Chief Superintendent Benigno Durana Jr., tagapagsalita at Chief PIO ng Philippine National Police. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Susan, at mabuhay po kayo.